Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng Basehan ng Bawat Break It Down na kung saan manonood tayo ng isa buhay pare na ginanap nung Zoning 22. Ito ay ang laban ni Manda Baliw at ni Sak Maestro. Bago tayo mag-umpisa pre, shoutout nga muna pala sa Crown Manila, shoutout sa Rooftop Cafe, sa may QC lang yan, shoutout sa Alpha Guard. Kung mga trip nyong mga aso, putain na chat nyo yan kasi kawawa naman yung mga aso nang hahanap ng mga amo. Ay na, tumutugba na. Anyways, pre, ito ay ang isa buhay, kung di ako nagkakamali quarters to. Tama, ginanap ng Zoning 2022, ay Zoning 22. Laban ni Manda Baliw, ang isa sa pinaka-epektibong komedyante. At laban ni La Contra kay Sak Maestro, ang isang taong nagbabars. Ang mapapansin ko dito sa laban nila, pre, dito pa lang, no, tingin ko lamang si Manda Baliw sa silver. Yung silver niya, pre, mas kapal. Yung kay Sir Sak parang medyo, ano lang eh. Anyways, wag na natin masyadong patagalin mga kaibigan. Let's go. Pakiramdam grabe. Ito na lang, ninenervyos ako. Lalo't papalapit yung laban namin. Puro kaba nararamdaman ko. Dito to ako stressed. Nakaka-stress din talaga tong sa buhay. Alam mo yan, kahit nanalo ka ng huli mong battle, alam mo mayroon pa kasunod. Hindi pangkaraniwang man. Hindi lang sa buhay nakaka-stress pre, parang lahat ng battle yata may ganyan ka mararamdaman. Hindi ko alam, no? Tayo lang yan. Sobrang, kahit pa paano ilan-ilang laban na tayo, ang pakiramdam ko ay parang sobrang, alam mo yung pakiramdam na di ka komportable, na i-stress ka nga sa mga bagay-bagay. Pero hindi ko din alam pre kung ba't ginagawa ko pa rin. Para sa kultura yata talaga to. Ganda yung lalabas ngayon. Seryoso ako dito. Basta, magpapahiya ulit tayo ng veterano. Ano to, parang interesting din yung battle kasi style clash eh. So, napakalupit niya sa pagpapatawa. Kailangan kong husayan yung angles, kung ano, paano ko approach yung battle. Sak Maestro, napakagaling. Parang halos lahat kaya niya. Kung may masisilip akong kamalian, yung inconsistency ba? Hindi siya laging ganun. Kung ganun ang mangyari ngayon, patay talaga yan. Sinasabi ko sa inyo. Patay talaga yan. Mabilis, punch, tapos patawa talaga. Napakahusay niya mag-deliver ng jokes talaga. Kaya niya rin pumunto eh. Pumunto, tsaka naging direkta na siya. Siyempre, Sak Maestro na yan. Gusto ko pulido. Di pwedeng babanat lang ako dito ng mga tae, sipon. Hindi eh. Hindi talaga obra. Lalo iba yung depensa ngayon ni Sak. Matindi yung shield niya sa komedyante. Kita nyo naman sa laban niya kay Shaboy. Medyo mahaba naman yung prep time namin. Nag-ipon muna ako ng mga ideas kung ano yung gagawin. Tapos sa ako nag-compress. Just stick to my guns, man. Like, do what I do best. Sak Maestro, Habang ko niya pa ganay pre, feeling ko may laban to si Sak. Alangan naman, tangin na, di ba? Taga dun siya eh. hindi ako naniniwala sa'yo na hindi ka na nagsashabu. Tumigil ka na sa bisyo mo. Panga mo, may residue. Yan Uy. lang. Pero, I love you, Kuya Sak. Manda, alam mo na. Alam mo, fan mo ako. God bless palagi, man. Proud of you. Congrats at good luck sa akin dalawa. Feeling ko isa to yung Sak Maestro sa pinaka-humble na tao eh. Di ba? Tingin ko lang pre. Parehas kami. Tingin nyo. Tingin ko, oo eh. Top Zoning 22 nandito pa rin. Metro 10 Pasig. Panlimalaban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat mga kasama natin dito. Sandalian mo. Grabe, no? Shoutout sa kanilang lahat. Grabe yun. Solid yun. Shoutout. Tangin lang yan. Sobrang bilang isa sa battle rapper pre. Malamang sa malamang nagsisiyawan niyang Sak Maestro. Bilang isang battle rapper, tangin na sobrang nakakagana yung ganun sa tingin ko. Alam mo yun, para kang may buff na kagad na putang ay nagising yung mga tao. Let's go. Sa Ganun. mga represent collab natin. High Minds, Real Jokes Clothing. Black Manila, High Beat. Crown Manila, Unhinged Tulab 7-4. RX Panda, Killion, shoutouts kay Doc Panda, happy birthday. May tanong ako sa mga professional nating tropa dyan. Ano kaya pre yung tawag sa parang pag napainom ka ng hard, may nararamdaman kang something na parang medyo numb yung kamay mo, o ganun. Itong isang kamay ko parang nakakaramdam ako ng ganun eh. Ano kaya tawag doon pre? Masama ba yun? Kailangan ko bang magpa-check up? Nga pala sa kanya. At sa kanan ko, Antipolo City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para ay Manda Baliw. Todo tayo sa iba. Sa atin yan, putang na baka mayari tayo. At sa kaliwa naman, galing pa Davao City. Tingnan nyo pre oh. Ang ina, ang sarap niyan.
act like you don't know what's going on, but you had a lot of time to wait and blame everybody when things go wrong. Let me tell you. Gawa na rin niya ng mga kakaibang klaseng banat na nagawa ni Sir Sak Maestro, pre. Kasi, amin natin, rookie days niya, parang di siya rookie eh. To your goddamn Isa natin yung... Shoutout sa inyong lahat. Eh. Linya-linya, represent Kulab, Kulab nila M-Site, silipin nyo yan, pati mga ibang disenyo nila. Shoutouts din syempre, palagi flip-top staff. Nanalo ng coin toss, si Sak Maestro, pinili niya mauna. Tig 2 minuto dapat, 7 ang murado natin. Yung round 1 ni Sak Maestro kay Shaboy, ganyan din yung shit niya, no? Parang lagi niyang pinipiling mauna. Na 'di ba parang halos madalas mas gustong mas gustong panghuli gawa ng meron tinatawag na recency bias at isa pa doon makakapag-rebat ka. Eh pag nakachamba ka ng rebat maganda 'yon. Etong Sir Sak parang ginagawa niya agad kukuhaan ka na niya ng momentum hanggang sa hindi ka na makabangon. Parang ganoon yung niya. Tournament battle ito, 7 ang murado natin. Pakinggan natin, unang banat, Zoning 22, Sak Maestro. Yo, tulugan ha. Eh. Maraming chismoso ang nagtatanong kung ilang anyos. Inabot ba na 40 years old bago makaraos? Kaya performance inaayos. Bago man lang tumatapos ang karir ko, magcha-champion tong Lebron na nasa Warriors. Kaya from the vow, but it makes me proud that even though this ain't my town, paglapag sa stage, profound of feeling as my name resounds. Yung pakiramdam when I hear this crowd cheer so loud it shakes the ground ay hindi mababayaran. Tulad ng guest sa Break It Down. Yeah. Tulad. Kaya nilagay si Sak sa roster para katayin mga joker. Dinagdag nila tong S para yung laughter maging slaughter. The boss, Bubay Jong Shayin. Yung Harlem Tea naging bangkay, sa lingwahe ng insektong mandarin mamamatay. 49 seconds pre, 3 haymaker. Di lang basta punchline yun, haymaker para sa akin yun pre. 49 seconds, isipin nyo yun pre, kung gaano ka-iksing yun. Diba? Kasi may iba na putang ina 1 minute pa lang mukha pa rin tanga eh. Eto, 49 seconds pa lang kung ano-ano na yung mga nagawa. Ang husay mo kay Harlem, dahil lang sa kanya Mandarin pre in check. Alam nyo naman siguro, tangina. Isa pa tayo doon. Bubay Jong Shayin. Yung Harlem Tea naging bangkay, sa lingwahe ng insektong mandarin mamamatay. Bubay Jong Shayin. Laughter maging slaughter. The boss, Bubay Jong Shayin. Yun siguro yung Wubay, yung Shayin. Sa lingwahe ng insektong mandarin, mamamatay. Putang ina mo. Yung Harlem Tea naging bangkay, sa lingwahe ng insektong mandarin mamamatay. Grabe yung pre, puking ina. Ang husay mo kay Harlem, dahil lang sa kanyang pinakitang kahinaan. Kaya ka lang malupit kasi wak ang iyong kalaban. Uy. Pero ngayon mo ko pakitaan, panindigan mo ang iyong galawan, patunayan mo na yung tawanan ay pangmatagalan. Kasi pustahan, biglaan niya magsiseryoso at makikipagsabayan. Kung ganyan lang ang usapan, pues ito'y paligsahan ng immortal at pahabaan ng hangganan. Pero kalaban mo ang mismong pumatay sa nagbigay ng buhay kay kamatayan. Ngayon, kay kamatayan. Kaya, gusto mo na pisikalan? Pisikalan? Gusto mo na pisikalan? Mag-snap na tila camera. When I snap your fucking neck, ikay balit paralisa. Ganda ng acting, no? Akalang di kinabisa? Pagkatahimik lang sila? Akalang di kinabisa? Pagkatahimik lang sila? Ganun si Sak kapag nag-choke, makapigil hininga. Putang ina, tingnan nyo body language yung Sak pre, oh. Putang ina, angas, no? Pigil hininga. Putang ina. Yes. Ganyan dapat pre, di ba? Ang lupit niya mag-acting doon, pre. So parang ganun pala yung isa sa technique ng fake choke, no? Dapat sa parang 4 lines yun eh.
Hindi lang siya sa third or sa fourth line na wala-wala kunyari, kundi sa first line, okay. So, ganun pala siya, dapat i-acting ng maigi para mas kapani-paniwala. Solid. Freestyle! Kaya pinili mo, gusto niyo na freestyle? Freestyle o mag-choke, wag na ako asahan. I-choke na parang hangman. Mag-choke na ako kung pangalan ko ay Raffian. Gago, lakas niyan, pre. Ay, nalala nung moment na yun, pre. Parang haymaker after haymaker, moments after moments yung pinaggagawa ng round 1 ni Sak Maestro dito. Yung round 1 niya, isa yun sa pinakatumatak sa akin, pre, ng gabi na yan. Tangin na, talagang isa sa bumuhay ng event, yung tipong, alam mo yun, sobrang lala. Alam mo yung, ang mga nagpasulit ng ticket para sa akin yung yun, round 1 ni Sak Maestro, round 3 ni Unico, round 4 ni Mzite, saka ni Saint Ice, saka mga rebat ni Topper. Yun yung nagpakompleto sa akin. Tapos yung ano pa pala, pagkatalo ni Slack 1. Muntik ko pa makalimutan. Tangin na. Kaya, Grabe, diba? kapag kaya matalo ko dito, I don't give a fuck. Kaya basic 1-2-5 sa setup, para ma-absorb sa slugfest, walang substance binabato na makascore sa judges. Pag 2 lines lalabas kay mandatory ni Punches, negatibo ang resulta ng mandatory drug test. Mandatory drug test. Kasi alam niyo, Steven yan? Alam niyo paano ito mag-rap? Isa lang tono ng kanyang boses. Isa lang tono ng kanyang boses. Ano mas estilo ang gamit? Mapapiro at light hanggang sa Antikristong Satanic. Magiging dark lang kanyang tone kung skin tone ang topic. Sino mag-aakala, pre? Sino mag-aakala? Ang nag-iisang Sak Maestrong Dr. Doom ay mabanat lang ganon, di ba, pre? Estilo ang gamit. Mapapiro at light hanggang sa Antikristong Satanic. Magiging dark lang kanyang tone kung skin tone ang topic. Vanta black ass nigga. Oy! Tingnan niyo shade nung skin. Kailangan pang mag-night vision, kulay Draymond Green. Pangina. Night vision, Draymond kulay Green. Draymond Green. Simple lang, no? Tangina, di ba, pag tumitingin ka sa night vision, kulay green. Tapos si Draymond Green, sobrang niga. Wesley Snipes, tumbihin niyo yung very bright, but front to back and left and right, but lagi kang against the light. Kaya pala sa kaliwa at sa kanan, sa likod at harapan, sa mga... Uy, angas, oh. Tangina, kung ano yung suot ko pala dito, suot ko din ngayon, pre. Bangis. Shoutout sa MMXNN, boy. Sa kaliwa at sa kanan, sa likod at harapan, saan mang anggulo tignan, hindi ka makikita ng mga yan. Mandabaliuga lang naman. Antipolo kibuloy, monotonous na homo, naging color gray tisoy. Isang bukang demonyong gay Pinoy na May boses, lady boy. parang bukang demonyong gay Pinoy na may Boses, lady boy. parang tumbong ni Rape ng double blade with Johnson's baby oil. Kaya, tignan nyo, nakakatakot. Di ba nakakatakot? Karumal-dumal yung mukha niya. Kala mo, halimaw chupacabra. Pero pagbukas ng kanyang bunga, Para chuchu pa kay Abra. Parang chichipaka. real talk, mukha kang pitbull pero boses chihuahua. Anong kampo ng kadiliman? Kung nag-boxing pa siguro, naging kampiyon ng kaitiman. Makinig kayo ha, kung sa boxing meron kang ganyang boses, panalo. Iron Mike Tyson, sobrang savage. Pero sa battle rap, pag merong ganyang boses, parang SpongeBob at OG Diaz vocal package. Sa Simple lang ang punto, pre, no? Parang, alam mo yun, sinisiraan ng... Kasi para sa akin, isa sa armas ni Manda Baliw yung boses niya, eh. Nagiging nakakatawa siya dahil sa boses niya. Pareha sila ni Sinyo sa tingin ko, pre. Kaya sobrang
mga epektibo talaga silang Joker. So ang naisip na butasan ni Sir Sak dito ay isa sa kalakasan ni Manda Baliw. Para lang sa akin para lang sa akin malakas yung gantong pag-deliver ni Manda Baliw or yung boses niya talagang akma no. So parang pinipilit palang butasan ni Sir Sak yun na tangina mo, ang pangit ng boses mo, bading. Parang ganun yung Tyson bitawan from niya. Savage. Pero sa battle rap, pag merong ganyang boses, parang SpongeBob at OG Diaz vocal package. Sa boxing, pag merong ganitong mukha, malaking advantage. Palikuan man ko ng suntok, walang magbabago. Naka-default na yung damage. Pero sa battle rap, pag meron kang ganitong mukha, Check. di ba di ko kailangan magsalita para ma-acknowledge na sa battle rap ganitong muka, binabody bag na ng body language. Grabe no. Eto pa ha, Oy, di pa pala. alam nyo bang muntik na ako mag-surrender? Muntik na ako mag-surrender. Sa dami ng contender, biruin nyo yung kamukha pa nito si Floyd Mayweather. Yan, nasa mga Look suntok. at this shit! Hideous! Hideous. Shit! I'm not kidding! Yan si Foil Gay Welder. Sino gusto tumesting? Mapasteel man yan or iron, kahit foil kayang i-welding. Si Foil Gay Welder, 50 wins, walang talo. But perfect records get deleted. Kaya nga binigyan ng Shaboy tas Mayweather. Ako ang papas lang sa mga undefeated. Yeah, boss, speaking of undefeated, alam kong lumipas na to dati, but I need that rematch with somebody. Yung undefeated ba na Thomas, yung umiwas sa prime money? Real talk at boss, alam Thomas, boksingero siguro yun, no? Undefeated pa na Thomas, yung umiwas sa prime money. Thomas, yung umiwas sa prime money. Feeling ko yun yung Real reference talk, na. boss, alam mo yan. Since 2019, ako'y kanyang tinakbuhan. Gusto lang ni Mot magyakapan. Takot siya sa aking combinations. Kaya umiwas at umilag. Tawag doon Mot evasion. Motus. Damay si Mot sa conversation, alam kong di kayo sanay. Kaya nga gumagamit na rin ng props. Manasyaboy ang taglay ng bagong weapon na napas sa kamay ko sa FYI. Ina-absorb ni Dr. Doom powers ng kanyang napatay. Ayun. Kaya sige, tirahin mo na aking panga at pagbuboxing para sila ay mamangha. Tirahin mo na yung paglalampas mo sa time limit at yung mga panahon ako'y pabaya. At para magmukha akong masama, dapat political yung paksa. Na nagsasabu ako ng drug war, kailangan mo lahat ng himala. At para yung mga patay gutom tataba, dapat di lang puro jokes ang kataga. Kasi sasakit yung tiyan nila kasi panis sa mga kata. Alam nyo anong malala? Lumang lahat ng banat. kailangan niyang gawin para kumagat lang ang madla ko. Para lang kayo'y mabusog, kailangan ko lang ay maghanda. Real shit! Ayun. Sakit sa... Ayun. Kasi pwede mag-choke at walang ensayo. At mahaba yung rounds ko at praktisado. Parehas lang may magre-reklamo. Ako palagi yung dehado. Ikaw, lumabas na sa entablado. Sak maestrong preparado. Kahit patalo ka sa battle, magmumukha ka pa rin panalo. Yeah. Sakit sa tenga para microphone na nagpipidback. Ang daming linya. O sige, sakit sa tenga para mic na... Pre, eto no, nakwento to sa akin mismo ng nag-iisang sak maestro. Ang nangyayari daw sa kanya pag nasa stage siya ay hindi siya nag-i-stick sa, handa siya dyan ng mga panahon na yan, sobrang handa daw siya dyan, no. Pero ang nangyayari daw sa kanya, hindi ko lang sure kung tama pagkakaintindi ko, no, o tama yung pagkakarinig ko. Ang nangyayari sa kanya, once na nakabitaw siya ng magandang linya, yung mga lines niya sa round 2 sa round 3, binubunot niya daw doon yung mga malalakas na linya doon. So sabihin na natin may binanat siyang ganto. Tas yun, okay. Tas parang gusto niyang ilagay yung pinaka-haymaker niya sa round 2. Kukunin niya yun, ilalagay niya sa round 1. Ganun yung ginagawa niya, pre. Kaya siguro paminsan-minsan na lilito-lito din siya. Parang ganun, no? Yun lang naman ay kwento niya. Hindi ko alam kung legit ba o ano. Pero feeling ko totoo naman. Baka hindi naman siguro sinungaling tong taon to. Alo ka sa
sa battle, magmumukha ka pa rin panalo. Yeah, sakit sa tenga parang microphone na nagpi-feedback. Feeling ko ender na nga din dapat siguro yun eh. O sige, sakit sa tenga parang mic na nagpi-feedback. Pero, no one will ever take us seriously kung ito ang boses ng flip-top. Kaya, kung gusto nyo i-diksak yung mga kasuputan na parating, at sino mas sumigaw ng bawit, may boses banda na bading. Bawi. Flip-top, masaya pa kayo? Putang ina mo, wala kang pake kung ganito yung boses ko. Pero salamat, Sak. Kasi ikaw pa din ay todong nagsulat. Pero wala pa ding Anyways, pre, ganong klaseng round 1. Kung ganon siguro yung round 1 ni Sak Maestro, I mean, kung ganon yung all 3 rounds ni Sak, putang ina, ibigay nyo na yung premyo siguro, pre. Sa tingin ko lang. Parang sobrang lala nung, although sobrang haba din ng oras niya. Pero wala, pre, hindi mo masasabing, tangina, boring naman tong round na to. Sobrang haba. Hindi siya ganon, pre. Aabangan at aabangan. So, para sa akin yung round 1 ni Sir Sakay, 11 out of 10 yun, pre. Tingin ko lang, sobrang solid nun. Tulad nung 49 seconds pa lang, no? Yung Mandarin mamamatay. Putang inang yan. Ang hirap nun. Tangina, naisip niya pa yun. Anyways, round 1 tayo ni Manda. Let's go. Putang ina mo, wala kang pake kung ganito yung boses ko. Pero salamat, Sak. Kasi ikaw pa din ay todong nagsulat. Pero wala pa ding magagawa yung preparadong Sak. Pag binanatan lang kita ng mga katagang mukha kang burat. Pero hindi. Gagawin ko tong klasiko. Sak versus Manda B bilang panatiko, di ko na-imagine mangyayari to. At bilang rapper lang na namamasada, masasabi ko, malayo-layo na rin na biyahe to. Kaya walang magagawa yung wasak mong Kawasaki sa tricycle driver na marunong magmekaniko. Game! Sabi mo, hindi ka na nagda-drugs. Totoo ba? Eh, ba't nung nakaraang kausap kita, gumaganto-ganto ka? Ba't ka nagsashabu? Proud pa yan na user noon. And then now, niyayabang na di na siya nagda-drugs. Achievement na pala pagiging sober ngayon? So proud kang di na gumagamit? Ganyan ka pa mag-isip? Tanga! Dapat nung una pa lang, hindi ka nag-addict! Healthy living na din sa kanyang pagbalik, finlex yung kanyang body na fit. Eh kaya ka lang naman nag-exercise kasi marami ka nang nararamdamang sakit. Fatty liver, kidney, high blood, kaya lagi kang galit. Depression, anxiety, nasisiraan ka na din ng bait. Pipi mo lumiliit, tas di na nag-e-erect. Lahat ng yan ay dahil lamang sa met side effect. Tinitira si Looney, tinitira si Bongbong. Tanong ko lang ay bakit? Ganun ba talaga pag-addict, galit sa kapwa-addict? Inaatake mo yung presidente? Tapang mo ah. Gusto mo magaya kay Beatroom, yung TF sa pangpiyansa na pupunta? Okay lang din bumoses, pero akin lang na puna. Remind lang kita, addict ka, hindi ka aktivista. Tangina mo, magsyabu ka! Grabe pagiging DDS. Suporta talaga. Bakit? Yung war on drugs na programa, sablay naman, di ba? Alam mo kung bakit? Kasi buhay ka pa. Wala ka sa posisyong magsalita. Dapat mong isipin din. DDS ka, pero yung panga mo pang BBM. User. Solid yung mga sundutan ni Manda, no? User na biglang naging aktivista. Mas lalo kang nawala sa katinuan. Baka iyong nalilimutan. Adik ka! Salot ka sa lipunan! BBM versus DDS. Tangina kagaguhan. Pare-parehas tayong talo dyan. Wala na dapat magtalunan. Ako'y isa sa mga Pilipinong nababahala. Kaya wala nang pinapanigan dahil sa nangyayaring katiwalian, wala nang tiwala. Ang alam ko lang, tayong mga nasa laylayan, wala nang laya. Palakasan na lang ng kapit, lamang ang may kaya. Walang pantay-pantay. Doon ako mas naniniwala. At itong si Sak, ang isang matibay na halimbawa. Dahil sa tropa niya si Baste, na kapwa niya yawa,
sa gitna ng war on drugs na mahigpit pinapatupad, itong si Sak nakakapagsyabu ng mapayapa. Tangina mo, madaya! Paghahayag mo ng malaya, gamitin mo ng tama. Maka-Duterte ka lang kasi kalahi. Ang labo naman ata, hindi ka makabayan, ikaw ay makabisaya. Kumakalat na din ang balita na gusto nyo nang humiwalay. Hindi ka makabayan, ikaw ay makabisaya. Ang labo naman Okay, ata, okay. hindi ka makabayan, ikaw ay makabisaya. Kumakalat na din ang balita na gusto nyo nang humiwalay sa Pinas. Tantado. Total mga makasarili kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, magkanya-kanya na tayo. Sumasampa kasi kayo sa politiko. Trabaho nila ang magsilbi. Binoto at pinapasahod natin, pre. Pasalamatan kung may nagawang mabuti. Kung sumasablay, huwag ikonsinte. One-sided kasi itong panay sermon. Na-o-offend naman pag kine-question. Healthy living pero ayaw ng healthy conversation. Grabe yung mga puntuhan ni Manda, no? Mga mala M-site. Kaya nagkakagulo Pilipino, kulang na lang ay magbuno. Bisaya at Tagalog lalong di nagkasundo. Kayo pa ni Plaridel ang pasimuno. Naturingan pa kayong mga guro. Dati pagsibak lang ng saging pinag-aawayan. Ngayon nagtatalo na ako sino bang magaling na namumuno. Ang lalakas niyong mangutya. Pero iyakin pag napuna. Dapat magkakakampi tayo dito. Gising, nagkakagulo na. Ang pagsamba sa politiko, di lang katangahan. Isa yung sakit na malubha. Nililindol na kayo sa Mindanao, di pa rin kayo ng uga. Yes, hip-hop is political. Bilang Manda Baliw siguro, sarap siguro sa pakiramdam, no? Tayo na binubundol-bundol mo ang Sak Maestro. Yes, hip-hop is political. Walang problema kung isama sa sulat, pero gamitin mo sana para magmulat. Huwag ka mambulag. Solid din round 1 ni Manda Baliw, pre. Ang gaganda din ng mga punto niya doon, no? Yun, sumasapak-sapak din siya, pero pakiramdam ko yung round 1 sobrang linaw na Sak Maestro pa rin yun, pre. Pero maganda yung maganda yung mga napili din ni Banda, more on sa yun, pag-idol daw ni Sak sa mga Duterte. Maganda yun, maganda yung healthy living pero takot sa healthy conversation. Ganda nun, pre. Smooth lang. Ang ganda din ng medyo balanse round 1 ni Manda Baliw. Walang technical, pre, punto, magagandang punto, tapos jokes na pasok. So para sa akin, round 1 Sak Maestro pa rin, pre. Sobrang solid ng isa moments after, sobrang pakatapos ng haymaker, may haymaker uli. Lalo na yung first half niya. Tapos yung round 2 niya, yung second half niya, medyo sumasakto-sakto lang. Pero alam ka naman, mabura mo yung ganong klaseng ginawa niya, no? At lamang si Sak Maestro ng 2 minutes sa round 1 nila. Pero pakiramdam ko, round 1 Sak Maestro, pre. Kaya round 2 ni Sak. Sabi na, di ba, mga political na angle. Predictable ang puta. Wala naman akong pake. Parehas naman yung BBM or BDS. Lahat sila ng bullshit, lahat ng BBS. Bullshit. Parehas BS. na yan, wala silang pinagkaiba. Porket taga Davao ako, sinabi ko ako yung Agila. Tangina, lahat ng yun mga putang ina ang panahon sa panahon ngayon na importante lahat tayo magkaisa. Game, second round. So parang gusto sabihin ni Sir Sak na hindi siya DDS. Sinungaling ka pala, Manda Baliw. Alam mo ba, alam nyo ba, may binigay sa akin si Arik na personal na detalye. Na ang real name ni Manda, Nico Manuel Burate. Real shit. Real shit. Nico Legit Manuel ba yun? Burate. At habang nagsuscroll ako sa aking cellphone, ayun, si Nico Manuel. Bigla na lang nag-spawn like that Negro from hell. At tinanong siya sa Family Feud, ilang items sa high school, ilang items ba kadalasan pag sinabing long quiz? Sagot niya, 5. 5. pare long quiz. Anong klase eskwelahan niya na long quiz, yung items 5? So para, ibig sabihin niya yung short quiz, ilang items? Isa. 5 items minimum. Sabi pa yung nagsashabu, 5 items pala minimum. Anong klase ay, baka ka makulong. Good items sa tayo iniisip mo nung sinasabing nalulong.
nalulong, yung long quiz saka nalulong na nag-addict. Diba? Kaya alam niyo ba ano ang rhyme ng Mandabaliw? Family Feud. Sigurado ko si Looney ay mapapareview para makita ang kabubuhan niya sa Family Feud. Biruin mo nag-rhyme ang Mandabaliw sa Family Feud. Ibig sabihin, ang magmukhang bobo nun sa game show, it was meant to be. Ika nga ni Tipsy D, that's your final destiny. Sinabi pa nun, representing sunugan with all the fire and inflammation. O nirepresent mo ang sunugan kasi survivor ng cremation. Biglang na-brain freeze dun sa items recitation at nagkamit ng 0 degrees, parang high school graduation. Oh, 0 degrees, high school graduation kasi sa college na yung degree. Alam ko di niya yung nag-gets kaya bobo siya eh. High school graduation. Kasi para siyang siya yung parang pinaaral niya pa sa school yung anak niya sa same school. Walang growth at development sa present environment. Kumbaga hindi siya nag-level up. Yun ang effect ng confinement. A living relic from time when Prime is bred with indigence, direct descendant, nagsettle lang sa Sentinel Island, parang sinaunang rogue knight, na no read at no write. Through rainy days and cold nights, he has trained his whole life. At kala niya sapat ng kanyang skills para gawin tong close fight, pero pagdating sa battlefield, namatay ng drone strike. Drone Alam mo strike. kasi, napatay ka lang ng drone strike, si Manda. Kaya tuloy ang buhay mo. Naalala ko nung mga panahon na to, balik katabi ko si Saya dyan, nag-uusap na kami na, ay gagi pre, tangin na parang lumalaylay yata si Sak, parang may ganun. Tapos parang sabi ni Sayad no, ang gagawin na lang ni Manda ay malampasan niya lang ng konti yung round 2, sa kanya yung round 2. Parang ganun yung mga bulung-bulungan dyan pre sa mga may MC. Ka na pala, nag-promise ka sa akin mag-exercise ka. Oh, puro ka lang dada. Nabawasan ba timbang mo porket walang kilos at gawa? Timbang, kilos. Walang kilos at gawa. Kaya nga, wala siyang kilos at gawa. Kumbaga, if you talk the talk, you walk the walk. Kasi para siyang si Stephen Hawking. You can hear him talking, but you'll never see him walking. You can hear him talking, but you'll never see him walking kasi, yan. Wala kasi siyang long-term goal sa kanyang lesson plan. Sa kaka-short reels mo, naging short na rin ang attention span. Parang nararamdaman din ni Manda no, na putang ina. Humina yata yung ano mo. Imbis sa shortest to longest, sa shortest to longest. Kulang-kulang kung mag-isip. Yung left brain, doing right. Yung right brain, there's nothing left. Kaya, puro brain rot kung mag-isip. Diba? Puro joke sa brain rot kung ang mag-isip. Tapos puro brain rot ang pinag-joke. Hindi baliw kung puro brain rot, ang tawag dyan, bulok. Kaya kung kanina yung imahit na pantunog na itaboy, ngayon na may bulok na dagdagan na masamang amoy. Kaya sino? Sino mas baliw sa atin? Sino mas baliw sa atin kung sa first round ka lang malupit? Hinihintay ka nilang mag-joke para malaglag ka na naman ulit. Tapos, ang haba pa ng yung rounds, dinidis mo yung lunatic. Parang buhok na nung panot kasi hindi na yan babalik. Tapos mawawalan daw ako ng bait. Sino ang pagtitripan? Tarantado, tinawag mo nga drip bag si Shernan. Tapos kay Husky at kay Lipcram, na body bag ka at nadali. Kaya huwag ka masyadong arrogante, di wala ka pang natatalong komedyante. O kaya, binigyan ko siya ng dahilan. At marami pang iba. Pero sa tulad ng kanyang long quiz, sapat na yung 5. Pero nung nag-umpisa Tangina, yung pala yun no, pre, kaya pala nagbibilang-bilang siya ng ano no. Wala ka pang natalong komedyante. Legit ba? Si Manda wala pang ano. Pero sa tulad ng kanyang long quiz, sapat na yung 5. Yung 5. Pero nung nag-umpisa akong magbilang sa aking daliri, Concept. di naman siya aking sinisisi. Paliw na nga si Sak ang kinakausap yung sarili. Ano? Kaya, stupid piece of ako'y nag-isayo ng labis. To kill his mother, ako'y nagbuhos ng dugot pawis. For this dumb son of a, ako'y na nga akong magpa-practice. So I don't need to swear para i-keep lang aking promise. Kahit pagano ka punyet, I won't upset the crowd.
Sa atnak ng mga put, please just settle down. Kaya wala akong curse words to prove that I won't F around. Babasagin ang sumpa, wala ring curse tong second round. Okay, o ano, tangina, ilang isabuhay na ba to si Sir Sak na nangyayari sa round 2, pre? Ako, isa eh. Hindi, si Sakaya, feeling ko 3 yata, 4 na isabuhay niya na ano. Feeling ko sa PSP yata, ganun din siya eh. Tanginang yan. Anyways, yun, ramdam natin yung pagbaba ng enerhiya, hindi enerhiya eh. Pagbaba siguro ng sobrang lulupit na sulat ni Sir Sak Maestro gawa ng feeling ko baka mali niya din kasi tangina sobrang nilakasan niya yung round 1, no? Tapos baka naiwan siguro yung ibang rounds. Although may mangilan pa rin naman na parang may concept siya doon, typical na yun, right brain, the right, there's nothing left, yung mga pag ganun. Pero sobrang layo, pre. Parang sobrang layo nung to niya sa 1 niya. Hindi mo din naman masabing lazy writing, no? Kasi putangin na 6 minutes. Diba? Pero ramdam yun ng mga tao. At feeling ko ramdam din yun ni Manda. At ramdam ko rin yun bilang manonood ngayon. Pakinggan na round 2 ni Manda Baliw, pre. Let's go. Nabubulol-bulol na. Expired na to. Lalak na yung panga. Yo! Retiro ka ng retiro. Pero balik ka din ng balik. Ano ka, kalapate? Para kang batang naglayas, tas bumalik din sa bahay kasi walang pamasahe. Karir mo matagal ng patay. Isa ka na lang espiritu. Kaya kahit tawag ka ng tawag kay Looney, hindi ka naririnig nito. Kaya panay paramdam ka sa kanya para labanan. Puro call out tong banong to. Hindi matahimik tong multo kasi hindi nagawa yung gusto. Siya daw si Dr. Doom na panay hamon kay Loons. May karamdaman siya kaya hindi pa makabalik. Para lang matawag na magaling, nagtatawag ng may sakit. Wala nang amor sa'yo si Looney. Kaya ang labanan ka, ayaw na niyang gawin. Parang anigma lang kay Apex nung anib. Ayaw kanyang harapin. Yan si Mana. Itsura ni Mana parang biglang lumabas yung tunay na karakter na kumag-kumag din na tao. Tawa siya eh. Tayo. Yo! Repin niya, Jesus Christ. Tang ina mo, weirdo. Pati sa flip top, dinadala mo si Jesus. Alam mong puro tayo devil dito. Pag talagang nasa puso mo si Kristo, parang Elvis, umalis ka sa flip top at maglingkod ka sa tao. Kung ayaw umalis, ako nasisipa dito sa Kristiyano na parang Ronaldo. Kasi ako'y labang pang retiro. Yung batang rebelde nga, binata ko lang dito. Si Harlem, binalik ko sa dagat, kapiling na si Nemo. Si Saito, pinasok ko sa lata ng nido. Kaya hanggang ngayon, nag-aalangan pa ding labanan ako ng Basilio. Grabe daw ako manlait sa Bisaya. Pasensya na, rap battle puto. Grabe daw ako mang-insulto sa Bisaya. Anong magagawa ko kung ang pagiging Bisaya, malaking insulto? Hoy. Kung pikon, wag mag-battle rap. At sa fans, wag manood kundi tanggap. Ibang klase ba ako komedyante kasi nagpapatawa lang ako pero may umiiyak. Kayo rin naman malalakas din kayong mangasar sa mga Tangalog. Kahit yung mga mukha nyo, eskwalado, para kayong naglalakad na regalo. Inaamin ko na di mo ako kayang mag-isa at sulaw. Kapag kakalaban mo ko, Bisayang magbihis kahit magsuot ng sandot pulaw. Kasi backstep yung ulaw. Paro di dun sa pre, sumikat na Bisaya na Siguro ng Bisaya, ba't ganon? Mukhang aquarium, tupperware, ano ba yung tatay nyo, karton? Oy. Ang yan. Yun, putangin na, pakiramdam ko, medyo nayayari-yari na dito si Sak Maestro, pre. Yung comeback mo kay Shaboy, ang galing, hindi nag-choke. Kaso yung mga banat about lang sa healthy lifestyle, rapper ka ba o fitness coach? Nag-shadow boxing pa, mukhang tanga. Sino ka? Si Manny Pacquiao? Oy. Ako naman si Paul Mayweather. Pwede ding ikaw, ako si Canelo Casangtres. Ikaw naman si Alexander Usyk.
music. Hindi mo ako masisintak sa paboxing-boxing mo dyan, aking ina ka. Walang magagawa yung boxing skills mo pag nilason kita. Kaya kitang bugbugin. Galing ni Manda pre, no? Tangina, napapa-epekto niya yung ganun. Diba? Hindi mo ako masisintak sa paboxing-boxing mo dyan, aking ina ka. Walang magagawa yung boxing skills mo pag nilason kita. Kaya kitang bugbugin habang... Kaya Alam mo yun pre, yung parang mga tipong salita na parang maririnig mo lang sa simpleng kwentuhan o simpleng asaran ng tropa. Tapos nalalagay niya dito na parang sobrang smooth lang na ano, nakakatawa. Feeling ko talent yun. Feeling ko hindi nagagaya yun. Yun yata yung mga, alam mo yun, yung mga karakter na dapat eh. Parang solid yun pre. Kaya kitang bugbugin habang natutulog ka. Don't test me. Kaya anong healthy living? Baka ilibing kita ng healthy. Nga pre. Tangay lang yan. Yari siya dun. Kulit neto no? Biglang nagpapayo tapos maninisi. Lalaiting katawan ni Shaboy tas i-compare sa sarili. Iyayabang yung pang-construction niyang katawan. Habang nilalait si Shaboy na malaking tiyan na parang wala si Bergie sa harapan. Grabe ka naman sa malaking tiyan. Bergie pre, parang siya yung makabagong Niña Sandejas ng Flip Top pre. Siya yung nagpipicture-picture. Yun, si Direct Hindi Burger lang siya daw. ang tinamaan. Pati kami ni Kuya Kebs ay nasasaktan. Dinamay din si Romano at ginawang example kanyang ending. Patay na yung tao, respeto naman sa pamilya at kay J. King. Kala ko pa naman concern, ang lumalabas, victim blaming. Di ka nagtuturo ng body shaming. Tawag dyan, body shaming. Mali. Hindi ka nagtuturo ng healthy living. Tawag dyan, body shaming. Naalala ko pre na parang hinatid kasi kami ni Boss Arik sa airport, no. So kasabay namin si Topper, si 3D, si Sarsak. Tapos parang yan yung isa sa pinaka naalala ni Sak Maestro pre na putang ina nun, yung round 2 ko natulugan pero tangina si Manda Baliw na mali na effective pa rin, parang ganun. So yun yung pakiramdam kong hiwaga nga sa boses ni Manda Baliw pre. Shaming. Mali. Yeah. Hindi ka nagtuturo ng healthy living. Tawag dyan, body shaming. Pa-edit po, sir. Edit po, sir. Pero minsan aminin natin, no, tangina nakakatawa din talaga pag may mga namamaling MC. Baka nga yang hininga mo mauna pa sa aming mapatid. Kahit malakas ka, pag tadhana nagbiro, di ka masasagip. Yung hulingan nagpayo sa akin na bawasan bisyo ko, nauna pa sa akin madeds. Si Doc Willie, nga na magaling magturo sa health, di pa din magaling sa sakit. Oo, buhay kayang pahabain, pero lahat merong end. Ako naman magpapayong kapatid. Sa mundo, maging masaya ka lang at mabait. Huwag kang bobo, huwag kang kupal, at para maayos kayong mag-isip, huwag gayahin si Sak, huwag kayong mag-addict. Or round 1 ni mga highlights sa round si Manda, no, parang round 1 about sa DDS, round 2 about dyan sa pag-a-addict sa healthy living. Parang merong ano, no? So parang ganun yata talaga yung nauusong sistema ngayon sa battle rap, no? Hindi ko alam kung, feeling ko kung bumabattle siguro kayo maobserbahan nyo yung, alam nyo yun, pag-evolve ng mangilan-ngilan. Pero para sa akin yun yung napapansin ko. Kailangan mong meron kang isang itapik na bagay na sasakyan ng mga tao. So hindi ko alam kung susubukan ba natin yan sa sunod na laban natin or stick lang tayo sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Tingin nyo, pre. Kung kayo tatanungin ko, ano kaya maganda, pre? Pero di kasi ako masyadong fan ng ganun. Pero sobrang nagagawa nilang epektibo, no? Anyways, yun, pakiramdam ko round 2, malinaw na Manda Baliw na yun, pre. Pakiramdam ko sa mga medyo laylay lang siguro yung mga umpisa niya. Pero mga after 40 seconds to 50 seconds, ayun na, pumapasok na, mangilan-ngilan. Ilibing kita ng healthy. Ay na, sobrang solid yun. Yung mukha daw, aquarium, ano yung tatay nyo, karton, solid din yun, pre. So, yun, lumalamang na si Manda Baliw dito. At parang, yun, naiwan na. So, round 1, Sak Maestro. Round 2, Manda Baliw. Check na round 3 na Sak, pre. Let's go. Tanong kita, nag-message ka sa akin noon. Totoo? Maghingi ka sa akin tungkol sa ng information, binigyan kita, naglala ko ng panahon at sabi mo sa akin, isa ko sa iyong mga inspirasyon. Totoo hindi? Totoo, di ba? Kapal na mukha para bumoses. Parang kini-question niya yung desisyon, wala ka pa ng alam sa choices. Gusto mo ng basic na alaluhiya sa sinabi mo, basic na alaluhiya?
Parang magaling ka mag-battle rap at mahusay ka maglinya, tinuturuan mo rin si Enigma paano patakbuhin yung liga. Kapal na mukha. Oh, hater talaga to sa mga Bisaya. Sabi niya kasi kay Van, unang salang dodong. Pabalikin sa Mindanao at sa Visayas. Ubusin namin mga Bisaya parang mga katulong na pinalayas. Tanong ko lang, di ba nag-umpisa naman sa mga events yung mga bias na pananaw? Pero bakit kami nadamay? Wala namang events dun sa Davao. Abangan natin pa kung gano'n, pre. Nakaka-excite yung lineup. Yata, feeling ko may laban si Sak. Di ko lang sure kung may laban si Six Threat, no? Base lang naman to sa mga bali-balita gawa ng busy nga si Six Threat sa ibang bansa kasi may mga gigs sila doon, pre, ng grupo niya. Pero yun. Tanong ko lang, di ba nag-umpisa naman sa mga events yung mga bias na pananaw? Pero bakit kami nadamay? Wala namang events dun sa Davao. At paano mo masasabi na bias kami sa Mindanao kung ako mismo niluto yung battle ko kay Zero R? Di ba? Pero may narinig ka ba na reklamo? Ako pag unang apak ko pa nandito, ramdam ko ba akong ikot ng bola? Di ba lang ako magpakitang gilas kasi di ba lang ako pinaporma? Bago pa ito nag-umpisa, nagwakas na agad ang istorya. Tulad lang sa nangyari kay Rene Baterbonia. Di ba? Sa nangyari kay Rene, rest in peace, Bobel, we love you. Yun ang Ano wala to si Sir Sak, no? Butterbonia Natix. Solid, pre. aking isa buhay champion. Kailangan pa malunod para lang pamilya makaahon. Ayaw ko na sana bumate, sabi di na mo padayon, but I'll swallow my pride and I'll eat a group of lions. Ano, hindi to Bisaya versus Tagalog. Hindi naman to jokes versus lyricismo. Hindi, alam ko, galit ka sa mga Bisaya, pero lahat tayo Pilipino. Tapos sasabihin nito, lalo to, mayaman versus mahirap, taga-syudad versus probinsya. Gago, dapat lahat ay maging patas pag-usapan ng hustisya. Kanina ka pa, sa tingin mo lamang kasantas, porket ikaw yung Tagalog na mapagmataas. Ako, nilalabanan kita sa lingwahe kung saan ka malakas. Para lang tayo yung magpantay, ako pa nagpakumbaba at nag-adjust. Tutuyo din yung lalabunan ni Sir Sak, pre, no? Para lang kami magpantay, ako pa nagpapakumbaba at nag-adjust. Kaya, real talk manda ha, porket tumasya pa yung nangyari, hindi ibig sabihin tayo magkasing lakas. Kung dito'y sa buhay, never makukruise sa ating landas. At kung tunay ka malupit, hindi ka magre-reklamo, ako'y lumalampas. Sabayan mo ako't dagdagan, hindi yung ako pa kailangan magbawas. Tapos, ano pa sinabi na ito kanina? Hindi yung ako ang magbabawas. Kasi, hindi ako magbabawas kasi ako nag-open ang door for the Six Threats. Galit siya sa mga Bisaya, mga homie. Ba't galit ka sa mga Bisaya, mga homie? Pero sa battle rap ang holy. Trinity, si Sak, si Lonnie. At si Six Threat ang yung Lodi. Parang ang sinasamba mong gods ay si Odin, Thor at Loki. At ang ginawa mong big three ay si Jordan, James at Kobe. Kumbaga, we took over the whole scene. Itong flip-top naging trophy. Para lang Dota Pro Team, mga Bisaya na mga OG. Yeah. Kasi, parang may saya ng mga OG kasi I paved the way for the Six Threats and the J-Blocks. Hindi mo yung maintindihan. Mula nung ako'y nakita gumara yung mga Bisayang MCs sa ibang different regions, sumama. One-on-one tong battle, pero ako nag-lead ng krusada, pero nag-claim ng dual victory yung Legion Commander. Legion Commander At maliban doon, sa Dota. Sinabi mo kay, sino to? Sa huling laban niya, sinabi niya kay Van. Ang tingin niya sa mga Bisaya, maliit at small. Mga mukhang kargador, tagahalo ng simento, bato-bato at mga mukhang boksingero. Mukhang boksingero, nandidis ka pa. O totoo naman talaga. Napagalitan Kanina pa nung na. round 1 natin ang nakumpara. Diba mukha ng boksingero? Sino ba naman di matatawa that all this fucking time ay Bisaya ka rin pala? Diba? Tangina, Bisaya ka rin pala. Kaya kung nagbubuhat man ako ng bangko, Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa pagbuhat ko ng bangko, Manda, pinaglalaban rin kita. Kaya ito, alam mo, sana ko naiirita. Tulog kayo, di ba?
Tulog kayo tapos yung crowd sobrang reactive. Sa kababawan, ibig sabihin, dumadami ang bobo at ang pinas sa panganib. Parang history repeats itself. Lahat ay naging counterproductive. Parang pinili nyo lang ulit si Tuchel kesa kay Balakid. That. At maliban doon, dapat ilugar mo, lagay mo sa tamang lugar. Ang Halata yung mga, mga stutter ni Sir Sak, no? pagpapatawa. Kaya siguro nababawasan din yung epekto ng ibang sulat niya. Kasi ako with the battles that I've been watching daily, na-inspire ako at na-motivate na hindi na pwede maging lazy. At sasabihin ko, I know that all my fans might fucking hate me. Pero ang GOAT ng battle rap ay yung idol kong si Shady. Ba't kayo natatawa? Nagbibigay ako ng compliment. Did I say something crazy? Pero gusto ko lang sabihin doon kay Chap, the way that he's been acting lately, it's like taking candy from a baby. There ain't no one that can save me. Ang yabang-yabang pa ng tupuri hanggang napatamaan kay Justin Gaethje. At dami din bandwagoners. Isa to sa mga bandwagoners. Real talk. Bandwagoners, sabi, they were there from the very start. Saan kayo nung bumaha? And when the skies were getting dark, lahat na lang nagklaseng hayop, acting like they played their parts. Pati si Noah gusto na sumakay sa aking redemption arc. Kaya real shit ha, kanina tinanong ko siya tungkol sa inspirasyon. Panda, alam ko mga fans, pipiliin nila dito kung totaon. Kasi ibabase lang nila tungkol sa preparasyon. Pero sa kapwa ko MC, sa booth nila si Hansel Bon. Ultimo kalaban ko ngayon, ang gusto ako magkampiyon. Real talk. Kaya from the vow and I made the vow, represent for me in the now. Respect the past to build the future, but I always mind the now. Medyo lumaylay talaga, medyo lumaylay si Sir Sak. Although pinipilit niya pa rin, no? Pero yung stutter niya, pre, tingin ko isa yun sa mga, isa yun sa mga nagpababa ng performance niya. Tapos yung pagiging butterbone niya natin siguro. Anyways, pakinggan natin yung round 3 ni Amanda Baliw, pre. Let's go. Ayos pa tayo dyan! Haba ng oras, disqualified na to. Yo! Check. Malinaw pa naman ako, no? Kala mo ba sasabayan kita sa bars? Tangina, hindi ko kaya. Yung mga kaya mo ba, Brad? Meron lang akong direktang sapak na kayang basagin tong adik, yung head makakrak. Ikaw, puro ka lang naman English para magmukhang henyos Medyo paulit-ulit din ang angulo si Amanda, no? sa lahat. Alam niyo naman ng Pinoy, makarinig lang ng nag-i-English, natatalinuhan agad. Kayong mga sa Taglish nagbababad, tingin ko sa inyo ang wawak. Lalo na yung produkto mong didelaan ng yung bayag, magtunog saklang pag nagrarap. Tapos Charot, parang overtime didel, pa, pre. madaya para madami mabanggit. Paano ka naging writer na siksik kung yung mga simple mong compose, di mo kayang makompress? At ano na lang silbi ng turna? At ano na lang silbi ng rule sa turna kung hindi papansinin yung mga time na nag-excess? Kung hindi susundin yung rules, I guess, para mo na rin sinabing pwede kitang sapakin sa bayag kahit naglalaro lang tayo ng chess. Motherfucker! Laban niya kaya, sir! Motherfucker. 2023 yun, sabi niya. Sabi mo, sa drugs, tumigil ka na. Then laban mo kay Shaboy. 2026, sabi mo, 2 years ka nang walang drugs. So, 2 years minus 2026, 2024. So, sa taon na yun, bumalik ka. Ano ba talaga? Pag sinabing tumigil, totally stop ha, hindi nagpahinga. Sinungaling ka! Sarili mo, niloloko mo lang. Sabay babanat pa ng panalo bigayan sa bongbong era. Paano mo alam? Hirap mong paniwalaan. Parang niya kinakampanya mo, kakagigil. Kasi paano kami maniniwala kung sa buong termino ni Duterte, hindi ka napatigil? Taga Mindanao ka pa niyan. Tibay mo naman, pre. At pasensya na ako, binalik ko yung drug angle nung round 1 ha. Yung drugs, binalikan mo din kasi. Yeah. Tapos galit Isa yun, paramdam ko. Isa yun sa nakakuha na ng momentum si Amanda Baliw, pre. Binalikan ha. Yung drugs, binalikan. Ganda din, no? Simple lang. Tapos ka sa BBM. Panindigan mo pagiging kritiko. Kasi ang DDS galit sa adik. Magalit ka sa sarili mo! Pero nagbago na talaga yan. Para daw sa pamilya niya. Alam mo, dapat dati pa. Kung naririnig ka lang ng iyong ama,
Baka namura ka kasi ngayon ka lang nagbago kung kailan patay na siya. Nagbago daw kuno. Oh, come on, Napag- man. na siya. Ano ba? Nagbago daw kuno. Na pamilya ang rason. Buti ka nga, nagbagong buhay pa. Paano yung mga napatay? Hindi na nabigyan ng pagkakataon. Pare-parehas lang naman tayong tao. Ba't parang yung trato sa'yo ang taas? Kahit sa flip top, ba't parang kailangan pa naming magmakaawa na maghanda ka? Kahit alam mong sa battle, preparation is a must. Kaya anong 2 days prep, mahiya ka? Sarili mo, naririnig mo ba? Lakas na lakas sa sarili, pati kay Looney at Shea, panay parinig ka pa. Pero sa kabilang banda, support pa din sila sa'yo at bumili pa nga ng album mo para marinig gawa mong kanta. Pero FYI, yung album hindi nakarating, wala ka namang narinig sa kanila. Kailan ka pa natutong mang-scam? Para kang si Slakwan Aawayin ko kayo lahat. Parang APOC pag nagsimula ng mag-Facebook. Nakakatawa ang paniniwalang magcha-champion ka, parang paniniwalang paru-paro si Sendlo. Mas mukha siyang bubuyog na nakadapo sa eko. Tuloy ang kabaliwan ng Manda. Ako'y wala ng preno. Pas kay Unico or Poison, mga banu naman yan pareho. Yeah. Si Shea lang naman dito yung akin nire-respeto. Kung pwede lang sana, sa finals na kami dumiretso para masabi ko na yung aking sikreto na putang ina, gusto kong sampalin ng T-Rex si An Mateo. Kala nyo kayo lang mga bastos na MC Tol? Pag ako naging green, tangina magiging incredible. Oy. Yan naman di ba ang gustong marinig ng masa? Pag sinagat ko pa nako, makikita nyo si Manda kung paano mademanda. Sa isa buhay, hindi man tumagos si Jonas at Husky, babaliin ko sumpa pare. Kung maliit tingin nyo sa komedyante, ako dito ang higante. Dala ko ang paniniwalang, di pinaniniwalaan ng marami ang makuha ang titulo bilang unang kampiyon na komedyante. Preparation is a must. Round 3 pre, malino na Manda Baliw yun. Malamang si Manda Baliw sa pagiging epektibo nga pre. Sa kumokonekta siya sa tao. Goods din yung feeling ko paulit-ulit lang siguro yung ibang angulo niya no, na nagagamit niya. Pero ang kinaganda nun kasi yun, parang nabare niya ng maayos yung mga anggulong i-epekto. So para sa round 1, malino na Sak. 2 and 3, Manda Baliw. Zone 22, isabuhay 2026 battle para sa inyo. Manda Baliw versus Sak Maestro. Mag-iayos sa kanila pare. Mag-iayos ulit. Isa pang beses para sa kanila pareho. Boto ng urado. 7-0. Advancing sa Sabuhay semifinals. Mag-iayos tayo lahat para ay Manda Baliw. Congrats paring Manda. Para sa akin, sobrang lalang achievement yun na, alam mo yun, ang pinaka naging matibay lang dito kay Manda pre sa tingin ko, hindi siya nagpauga sa round 1 eh. Putang ina, para siyang binangganan Tsunami dun eh. Tapos parang pinilit niya lang na, alam mo yun, yung sarili niya, tangina, i-ano niya lang na, tangina, titibayan ko lang ang loob ko at pakiramdam ko yun yung nangyari pre. Na late game niya ako sakali. Parang ganun yung nangyari. Sobrang lala nung round 1 talaga ni Sak pre. So congrats Manda Baliw at good luck sa paparating mong laban Sir Sak Maestro sa paparating na pakusganay. Feeling ko may laban talaga to doon. Check ba tayo ng isang urado? Sino ba? Hindi, feeling ko pare-pareho naman sigurong ano eh. Kala ko si Slakon, tangina si Plague G, malapit na mag-judge. Dito yun, ng iba't ibang style. Pero feeling ko malino naman na siguro. Anyways mga kaibigan, so yun lang yung episode natin para sa ngayong araw. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan at kita-kits tayo sa mga susunod na event. Di ko alam kung makakabiyahe ba ako papuntang Gubat. Medyo semi-tight pa yung budget pre no. Pero sana. Pero feeling ko malabo na din. So, good luck sa mga sasalang sa Gubat pre. Nood kayo ng live. Tangina, sobrang solid na experience yan. At nakita nyo naman na yung post ni Boss Arik. Sobrang daming paparating na mga laban doon. At sana makapagbigay pa tayo or mapasali pa tayo sa mga kahit dalawa siguro. So, yun mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Yeah.